Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayong ngayong maulang gabi ng Monday mga loads, no? At maulan din ba ang inyong portfolio mga idol? So bumaba yung ating Bitcoin, malalaman nyo kung bakit mamaya mga loads, no? Kung anong reason, no? Kung ba't nag-drop ngayon at actually talagang downtrend tayo ngayon, no? Kung napapansin nyo simula kahapon no isang araw, medyo pa downtrend tayo, no? June 1 ngayon mga idol, pero marami tayong actually ngayong June, iniisip ko parang ano to magkakaroon tayo ng recovery month and then magiging volatile pero lamang yung uptrend. Siguro ngayon downtrend tayo tapos makakabawi. Yun yung sa tingin ko lang mga lods. Malupit yung mga balita natin ngayon mga idol, no? Malalaman nyo mamaya. So bago ang lahat mga lods, alam nyo na, sana i-like nyo yung ating video ngayon palang umpisa ng video. Napakalaking bagay pag nilike nyo siya ng umpisa pa lang. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, balita, trending news, global news, crypto news mga idol. No? Hindi kayo pahuhuli, mag-subscribe na kayo sa ating channel. So mag-start na muna tayo. Kung mapapansin nyo ang hours natin sa Crypto Bubble, medyo may mga pula tayong malulupit ngayon. Okay? May mga negative tayo ngayon, mga loads, no? So, ang hours natin 'yan sa day natin ganun din, mga loads, no? Umpisahan na muna natin sa news sa Pilipinas, ha. Alam niyo hindi ito yung news na mainit ngayon, no? Kasi ayokong pumasok sa politika ng news ngayon, mga loads. Matindi-tindi ang nangyayari sa Senate ngayon, lagi naman nung simula pa nung nakaraan. Matindi ang bakbakan sa Senate, nag-aagawan sila ng kapangyarihan doon. Pero dito tayo mga lods, dahil ito is pang future to mga idol, no? Balita sa Pilipinas to at kasangkot dito ang syempre Pilipinas, Amerika at Japan, Australia, lahat ng mga allied natin dito. So maganda tong news na to actually, no, sa Pilipinas, no? Ayoko di sa ngayong news natin, medyo pangit yung news eh. A massive coalition of Western and allied powers is building an economic wall around China in Southeast Asia. What started with the US and Japan has exploded, with Australia, Canada, South Korea, and 5 European nations joining the Luzon Economic Corridor o yung LEC. No? Yung LEC, tandaan nyo yung LEC to connect Subic, Clark, Manila, and Batangas. Port, rails, semiconductors, and supply chain. On paper, development is in reality a parallel logistic spine backed by 10 global powers designed to function completely independent of Beijing. China spent decades making itself impossible to bypass. The West and its allies are now spending billions to prove otherwise. The real question is whether the Philippines can stay committed as Chinese pressure in the South China Sea keeping rising. Kasi ganito mga lods, magtatayo ng ngayon. Alam niyo yung binalita ko sa inyo dati na magtatayo dito ng sinlaki ng 4,000 acre ba yon, mga loads, no, na parang semiconductor facilities mga idol, no, kasi para hindi na umasa yung mga lalo na yung allied nation ng US sa China, ang gagawin yun sa Philippines mga idol, no, maraming trabaho ang lilikain nun sa Pilipinas mga loads, no, at yung suporta ng US pagdating doon mukhang magkakaroon tayo, no, sa mga semiconductor yan mga lodi, mga chips, mga ganyan-ganyan, no, malaki yan, malaking facilities yan mga idol. Kaya nga sabi dito ikukonekta yung Subic, Clark, Manila, and Batangas mga idol. So grabe yan, no. Ito magandang news to for me kasi si Marco Rubio spoke with Philippine President Ferdinand Marcos Jr. covering three things that actual matter right now: South China Sea stability, the Luzon Economic Corridor, ito yung LEC kanina na sinabi natin, and regional energy supply. The South China Sea has been escalating for months. No, alam niyo naman yung lagi nagkakagulo doon. China Coast Guard has been physically blocking Philippines vessels from their own fishing ground. The US needs Manila locked in. The Luzon Corridor is a direct counter to Chinese infrastructure influence in Southeast Asia. Energy is the leverage point. Nobody's talking about enough. So halos nga hindi nga ito binabalita sa Pilipinas eh. Kasi busy-busy yung iba doon sa Pilipinas, mga lodi, no?
na kung ano yung, alam niyo na yung trending ngayon sa Pilipinas, impeachment, agawan ng kapangyarihan sa Senado, minority majority, sila yung mga nag-aaway doon. What a entertainment, no, mga idol, no. No, what a ang lupit ng Pilipinas. Pero syempre, merong mga ganitong news. Siguro panggulat to, no, na biglang magkakaroon ng ganitong project, mga idol, no, magkakaroon tayo ng LEC, no, o yung Luzon Economic Corridor. Maganda to, mga lods, no. Kaya lang kasi ang naisip ko dito, matagal kasi ito gawin, mga idol. Actually, mga 10 years o basta ilang taon to bago gawin. Malaki kasi to. So ang mangyayari ngayon, mga lodi, kasi ang tuta ng sinasabi nila hindi umano tuta daw ng Amerika si Marcos. Paano kapag nag-iba na ng presidente sa 2028? Kaya nga sabi dito, mga lodi, no? The real question is whether the Philippines can stay committed. Mga lods, no? Kaya bang mag-commit ng Philippines pag naumpisahan na to? Kasi once na maumpisahan na to, dapat matuloy na yan. Kesa naman, kunyari, naumpisahan to, tapos pinagpalit ng presidente, ayaw sa Philippines, gusto sa China. Hindi natin alam yun, ha? Di umano. So baka may plano rin sila, iba naman yung plano nila. So ayun yung inaalala ko dito, mga lodi, no? So hindi natin alam kung ano mangyayari. Pero sa tingin ko good news to kasi maraming trabaho malilikha niyan, mga idol, no? So ayun yung isang news natin ngayon, no? Speaking of America, mga lods, ito yung isa sa tingin ko lang, isa to sa mga reason kung bakit medyo napakabagal ng galaw ng market ngayon at hindi sigurado kung saan pupunta. Sa mga maliliit na news, na bad news, bumabagsak. Sa mga malalaking news, onti lang yung angat kasi hindi nga sigurado. Bakit? Kasi nga yung si Donald Trump mismo ang nagsabi, mga idol, no, na relax lang. Chill lang daw. Iran really wants to make a deal and it will be a good one for the USA. No? And those that are with us, but don't the Democrats and various seemingly unpatriotic Republicans understand that it is much tougher for me to properly do my job and negotiate when political hacks keep negatively chirping at levels never seen before, over and over again. And I should move faster or move slower or go to war or not go to war or whatever. Sabi niya ganun. Just sit back and relax. Parang in-announce niya sa mundo na relax lang kayo. It will all work out and it will all work out well in the end. It always does. So parang ganyan, mga lods, no? Alam niyo, yung president ng Iran, Iran president. No, kasi sa tingin ko hindi alam ni Trump kung sino yung kakausapin niya, sa totoo lang Iran president has reportedly asked to resign, citing a loss of authority inside the country's ruling system. According to reports, Masoud Pezeshkian told the Supreme Leader office that he and his government has been excluded from major decision making, leaving him unable to fulfill his responsibilities. The reported resignation comes amid growing sign of internal power struggle with the regime and as the US continues negotiation. Kasi ang nagpupush ng negotiation, mga idol, eto si Masoud Si Masoud, di ba? Ngayon, kung hindi na niya kontrolado, no, yung mga IRGC, mga Lodi, walang kwenta yung usapan nila ni Trump. President Trump has repeatedly pointed to divisions inside Iran's leadership, previously saying the regime is seriously fractured. So ayun na nga, mga Lods, no? Medyo magulo dito ngayon kasi sinasabi ng presidente ng Iran na ito yung binoto ng mga tao sa Iran, siya yung binoto. Pero walang kwenta yung desisyon niya. Ang nasusunod pa rin yung IRGC. So siguro dahil diyan kaya sinasabi ni Trump na nyo na muna. Di pa sila nakapag-decide kung anong gagawin nila sa buhay nila yun, mga lods. Speaking of Trump, mga idol ulit, no? Kasi sabi dito ni Jerome Powell, ang former Fed chairman,
warns that presidential power to dismiss Fed officials over policy disagreement would destroy the central bank's credibility. Kasi mga Lodi, sinasabi dito ni Jerome Powell, kung ang presidente no ay may kapangyarihan na i-dismiss o tanggalin yung mga Fed official dahil sa political gains nila o sa basta politika, mga idol no para pumabor sa kanila, mawawalan ng kredibilidad yung Fed kasi yung Fed mga Lodi independent yan. No, hindi dapat siya pwedeng utusan ng presidente, hindi presidente yung masusunod. Pero ngayon dahil nga kay Trump mga idol, no, yung mga opisyal ng Fed tinatanggal o tatanggalin, kakasuhan, ako parang sa Pilipinas lang no. Para mapalitan at maging allied ng presidente lahat at makontrol niya yung Fed. Ganun yun. So sabi ni Jerome Powell, mawawalan ng credibility, no? The disagreements would destroy the central bank's credibility. So masang-ayon ba kayo diyan? No? Pero sabi dito, marami kasing galit sa Fed. Idol, lalo na yung mga crypto guys, ayaw nila sa Fed. So maraming ayon kay Trump at maraming kontra dito kay Jerome Powell. Mga Lodi, no? So yung transparency parang nawawala pag nagiging greedy yung mga tao, no? Grabe, no? Naisip niyo ba yun? Yung parang sa Pilipinas lang mga idol, no? Yung pag yung dignidad mo mababayaran ng pera. Kung ikaw dati kang ganto ganyan, may dignidad ka, kumokontra ka sa korupsyon, no? Galit ka sa mga mandarambong, pero pag ikaw binigyan ng mali-maletang pera, no? Bilyon-bilyon. Dahil alam niyo, sinabi ko na dito yun, di ba? Yung gaano kalayo ang milyon sa bilyon, ang daming tao na hindi milyonaryo mga Lodi. Pero yung mga yan, yung mga opisyal natin sa gobyerno na dating hindi naman milyonaryo, ngayon bilyonaryo na mga Lods. Grabe yung, alam niyo ba yung bilyon sa milyon? Ang layo ng pagitan nun. Mga idol, no? So sinabi ko na yan mga Lods, no? So ayun no, kumbaga napakalayo mga idol no. Matindi yung matindi yung layo niya. Ang example nga natin sa seconds 'di ba? Sabi natin ang 1 million seconds tama, 1 million seconds kung kakalkulahin niyo mga idol is 11 days. Pero ang 1 billion seconds mga idol is ilan niya? Wala niyo. 31 years. 31 years, ganun katindi, mga lods. Ang layo. Kaya pag ikaw bilyonaryo ka na, pwede ka nang hindi gumalaw. Pwede ka nang mabuhay sa lifetime mo, kasama pa yung mga kamag-anak mo na hindi na kayo magtatrabaho. Pero dahil sa sobrang greedy nila, hindi lang 1 bilyon, bilyon. Buhiin yan, ang tindi. Nakakawala nga naman ng dignidad yun, ano? No? Siyempre, ikaw, bayaran ka ng ganun, di ba? No? Your wala nang kwenta, your dignity. Basta ako mayaman at bilyonaryo. Ganun sa Pilipinas, mga lods, no? Masarap yan pag, kumbaga yung, kung totoo man yung langit at impyerno, doon nila malalaman kung ano yung, yung, tawag dito, kung ano yung resulta ng kanilang desisyon sa lupa. No, ayan. So, ito na. Ayan na. Punta tayo ngayon sa Clarity Act mga Lodi na napaka-importante ngayon. Alam niyo kung bakit mga idol? Clarity Act faces make or break ngayong June. Mga Lodi. Kaya niyo ba ito si Kalbo? Si Mike Novogratz? Galaxy Digital CEO Mike Novogratz says June could be the decisive moment for crypto market structure legislation. Mga idol. The Clarity Act must compete with budget talks, surveillance measures, and other priorities for Senate floor time. Novogratz called it a now or never. Pati si Senator Cynthia Lummis, sinabi din yan, no, na kailangan mapasa na tayo natin ito ngayong June. Now or never moment as lawmaker face a narrowing legislative window.
Per reports, Senate scheduling pressures could determine whether the bill moves forward this year. Supporters argue clear rules are urgently needed for developers, investors, and regulators, mga idol, no? Alam niyo kung bakit pinupush to ngayong June? Dahil dito, pass the Clarity Act before the Senate recess kasi magkakaroon ng recess ang Senate, no? The Senate is set to recess from June 29 to July 10, mga idol. Ang gusto nila, ang gusto ng karamihan, sumabay ito ng July 4, mapirmahan na ni President Trump, no? Sa kanilang Independence Day at may something, may parang importante yun 'di ba? Kung hindi mapapasa niya yung June tas July 10, hindi mangyayari yun. We have just 3 weeks left to pass the Clarity Act and bring regulatory certainty to digital assets. Let's get it done before the break. Pass the Clarity Act now. Ayan yung sinasabi nila dito, mga idol. Naku, napaka-importante nito, mga idol. Pag ito mga lodi, malapit na tayo din sa part na bakit bumaba ang Bitcoin ngayon. Ang Bitcoin ngayon, mga lodi, nakita niyo lumampas sa guhit ko. Nag 71 siya. Imagine, mag 4 hours tayo. Bear flag tong ginawa na sa 4 hours kasi time frame, may bear flag tayo, ayan. No? So bear flag natin. So medyo lumampas na siya dito. Kaya ang iniisip ko kasi, mga lodi, medyo makakabelo pa siya dito tapos saka siya magda-drop ulit Parang ganun yung naiisip ko diyan, no? Tapos saka siya magda-drop, no? Yun. Ngayong June. Okay, ganyan yung naiisip ko, mga idol, no? Pero kung dito pa lang magda-drop na siya, aray ko be, no? Pagka ganun, aray ko be, mga idol. Sige, mamaya tignan natin. Sabi dito ni Terence Howard, kilala niyo ba to? Yung original na War Machine sa Iron Man. Siya yung War Machine sa Iron Man 1 Sabi niya rito, mga idol, Bitcoin is going to die. Sabi niya sa interview na to. I don't mess with it. Sabi niya, I don't touch it. Bitcoin is still based on fiat, sabi niya, no? Because the dollar is decreasing in value because of the uncertainty of war. Mga idol, nobody wants their money in something that can be wiped out. So, pakinggan nyo, ang ganda ng pagkakasabi niya kasi dito, mga idol Bilisan lang natin ng konti. I don't mess with it. You think Bitcoin's going to? Oh, you touch nothing with crypto. I don't touch. Yeah. Bitcoin is going to die. I don't mess with it. You think Bitcoin's going to? Oh, you touch nothing with crypto. I don't touch it. Tell me why you think it's going to. Well, I just got a call from somebody a couple of days ago and said, "Hey, if you got 25 million, you can make 75,000. I just want to put it inside of an account to do some stuff." And this is a friend of mine, and I was like, "Do you realize that Bitcoin is still based on fiat? It's still and because the dollar is decreasing in its value, because the uncertainty of war around. Nobody wants their money in something that can be wiped out with a push of a button somewhere. I've stayed free and clear of it because it's been dropping a great deal. Bitcoin is going to die. I don't." Ayun yung sinabi niya, no? May sense naman yung sinabi niya. Kaya lang, yung iba kapag crypto boys ka kasi, iba rin kasi yung reason mo, no? May ganun yan, yung mga lods. So, kanya-kanya yan. Pero siya yung nagsabi niyan, mga idol, no? At eto na nga sa tingin natin yung reason kung bakit bumagsak ang Bitcoin ngayon. Michael Saylor strategy, sell 32 Bitcoin for $2.5 million. Bitcoin drop 73 on the news, mga idol, no? So, syempre, mga idol, yung 32 Bitcoin, walang-wala yun sa kanila. Kumbaga, kung tutusin, walang kwenta yun, parang tuldok lang yun sa asset ng sa Bitcoin ng MicroStrategy. Pero, kaya nagkaroon ng negative effect yan kasi laging sinasabi ni Michael Saylor na hindi sila magbebenta ng Bitcoin. Diba? Hindi kayo magbebenta ng Bitcoin, bili kami ng bili, ganito, ganyan. Bibili lang kami, hindi kayo magbebenta. Pero ngayon, nagbenta na sila ng Bitcoin. Diba? So, nandun na agad yung utak ng mga tao na, ultimo si Michael Saylor, nagbebenta na ng Bitcoin ngayon. 'Di ba? Paano kung hindi ito yung unang pagbenta niya? Sa mga susunod, magbenta na naman siya ulit. Tinesting niya lang yung magiging react ng market. 'Di ba? Kung mag-set siya na, magbebenta tayo, tapos mag-short tayo.
Patay tayo diyan pagka gano'n, mga idol, no? So sa tingin nyo, mga lods, no? Bumagsak siya ng 73 pero nakita nyo naman yung inabot, mga lodi, hindi lang 73. Umabot siya ng 71.8. Tama ba? 71.8, mga idol. Hindi natin alam kung ayun yung pinaka-epekto, no? Dahil sa MicroStrategy, pero sa tingin ko isa yun, mga loads, no? Sa naging kumbaga nag-react yung market sa ginawa nila. Siyempre sinasabi nila hindi kami magbebenta ng Bitcoin kahit kailan. Bibili lang kami ng bibili. Pero ngayon biglang nagbenta sila. So imagine that, mga idol. Ganun katindi. Major crypto crash incoming or a first historic corruption in crypto history. Tandaan nyo, mga idol, sabi dito ng Forbes, Eric Trump is 10x richer. Imagine, nag-10x yung kanyang yaman on crypto since Trump WH return. White House return yan. Trump administration has benefited his family for legal crypto policy in 2025. Grabe, no? Di ba meron akong balita niyan sa channel natin, no? Kami lang ang yayaman. Ayun yung ano ko eh. Ayun yung aking tawag dito. Thumbnail nun eh. Kami lang ang yayaman, no? So, meron ako dito nun eh. Matindi rin yung news natin na yun. Ayan, no? Kami lang ang yayaman dahil sa Trump family. Mga lods, kung paano nila ginawang dumagdag silang ilang milyon yung asset nila simula nung naging presidente si Trump, no? Grabe, no? Sana all, mga idol. So, ito naman, punta na tayo sa ating malupit na community, ang XLM at ang XRP. Sabi dito, mga idol, good afternoon, XRP pre-millionaires, panis. XLM is up, XRP is down. Now what? OMG, guys, XLM is ripping and XRP is stagnant. Should we move XRP into XLM? Kasi ganun yung ginagawa ng iba ngayon. Pinopost pa nila sa X. Nilipat ko na nga ang XRP sa XLM. Yan, chong. Sabi. Ano, tama ba yon? No. XLM will continue to move. Totoo naman yan. Congratulations. They will They will manipulate the price to move before XRP in order to have you relinquish your XRP for XLM. Kumbaga, pang sinasabi nila dito, they want you out of XRP and into XLM. Don't fall for it. Kumbaga, gusto nila mangyari, tanggal niyo yung XRP niyo at bumili kayo ng XLM. Gusto nila mawalan kayo ng XRP. XRP is about to blast off. It's been coiled up for years. XLM is just doing what all cryptos are about to do. XLM move based on info related to the DTCC, coincidentally right before June 1's Japan RLUSD and June 2 XRP's birthday. Kumbaga parang sinadya daw yun. Keep in mind, the entire DTCC framework relies on XRP. Once again, don't be fooled. June will be a month to remember. June, XRP. Ito yung mga ganito, wala niya. Kumbaga, hindi na totoo yan for me. Pero may mga point siya doon, mga idol. Kasi sabi dito, the DTCC, the backbone of Wall Street, clearing 2.5 quadrillion annually, just choose Stellar o yung XLM as its first public blockchain for tokenized stocks, ETFs, and US Treasuries. 114 trillion in custody assets. Going on chain H1 2027 and under UNSEC no action letter. Ito mga lodya, kumbaga mag-e-effect kasi yung sa XLM, mga idol, o kumbaga mangyayari yon 2027. So lahat sa tingin ko yung pump ngayon ng XLM is pure speculation lang. Kumbaga hindi pa siya umi-epekto eh. 'Di ba? Kumbaga na hype siya sa balita na yon. And their own patent already names XRP and XLM as designated digital liquidity token for cross-ledger settlement. XLM gets the issuance rails and XRP gets the bridge. Ayun yung papel nilang dalawa. Hindi pwedeng hindi, di ba? The plumbing of global finance is being rebuilt in real time. Totoo yan, mga idol. Kasi documented yan eh. Incredible, the DTCC Patent 2025 System Modular Bridge to connect with public blockchain Stellar and XRP appears example
in the diagram. Yan ang mga Lodi. XLM muna and then XRP. Kita nyo? So, eto lang masasabi ko mga Lodi. Ito yung sangayon ako dito sa sinabi ni Expansion Bull. Are you really going to wait for the official announcement before buying XRP? 'Di ba? Kasi yung iba, ano nangyari sa iba? Yung iba walang XLM. Tapos nung in-announce, nung umangat yung XLM, nag-pump siya, saka sila nagbilihan. You saw what happened with XLM. Sabi nga dito. Kaya yung sinabi niya dito, are you really going to wait for the official announcement before buying XRP? 'Di ba? Kumbaga hintayin niyo pang ma-announce muna yung XRP. Ma-announce yung XRP sa DTCC bago kayo bumili o bibili na kayo ngayon bago ma-announce. Ano yung mas maganda? 'Di ba? Parang ganoon. Pero ito mga idol, hindi ko sinasabing bumili kayo ng XRP tsaka XLM. Do your own research. Ito kasi yung trending news ngayon, mga idol, no? So, huwag kayo masahin para bumili, magbenta o mag-gold ng kahit anong coins. Hindi ako financial advisor, mga idol, no? Do your own research. DTCC confirms Stellar as its first public blockchain. The price move immediately. No second chance, no dip to buy. Oo nga, kasi biglang umangat eh. The announcement was the catalyst and the buy time most people reacted. The easy entry was gone. Yung baga, hindi, yung madaling position na wala na. Buti tayo, meron tayo XLM. Pero onti lang. Now look at where the XRP sits. Ripple Prime already confirmed inside the DTCC 50 firm working group. Mastercard and JP Morgan already settled tokenized treasury on XRP Ledger. 13 trillion treasury platform already processing. 4 billion in tokenized assets already deployed on XRP Ledger. 7 ETFs already accumulating 1.4 billion. The infrastructure is further along than Stellar was before the DTCC announcement moved the price. The difference is XRP hasn't received its deadline moment yet. Okay, so mahaba to. Bahala na kayo. Alam niyo na 'yon, no? Kung ano ibig sabihin niyan, mga lods. No? Kayo, nasa inyo kung sa kayo bibili, kung kailang in-announce na, o kayong bahala. Mga idol. Tapos sinabi niyo yung mga partnership o yung mga ginawa na meron na yung XRP. Ito, dumagdag pa to ngayon. Vietnam's ito, basahin ko lang Tagalog para mas maganda. Ang balita ay mula sa Vietnam at ay positibo para sa XRP dahil nagbibigay ito ng totoong gamit o real-world utility legitimacy at posibleng dagdag na demand sa XRP. Lihitimo ang crypto sa bangko. Gusto ng Ministry of Finance ng Vietnam na baguhin ang batas para sa maliit na negosyo. Pwede na nilang gamitin ang digital asset kabilang ang XRP. So hindi lang XRP, marami siguro sila. Kabilang XRP at ibang crypto bilang collateral sa pautang. Karamihan ng SMEs sa Vietnam walang lupa o traditional asset. Ngayon, pwede na nilang gamitin ang kanilang mga crypto holdings para makahiram ng pera sa bangko. Ibig sabihin, hindi na lang speculative ang crypto, itinuturing na itong totoong asset na may halaga sa traditional finance. Mas magagamit ang XRP. XRP ay gawa para sa mabilis at murang cross-border payment and liquidity, etc. etc. So, ibig sabihin mga Lodi, yung announcement ng Vietnam na to, makakatulong sa crypto at lalo na sa XRP dahil sa kanyang purpose, no, yung cross-border payment, mga idol. 'Di ba? 'Di ba? At wala bang nakakaalala nito? Wala bang nakakapansin nito? Sabi nga dito. Guys, why is nobody talking about what XRP just did? In 2024, XRP had a triangular pattern that sent into a 600% expansion. In 2026, it is now preparing that exact same pattern with the same fake out. If history repeats, XRP will go sky high at any moment. Make sure you are here. You are here for it, mga idol. So sinasabi niya rito, mga lods, ito yung 2024, no? Nagkaroon ng fake out kasi bumagsak. Lumina diretso, parang babagsak na siya, pero nangyari yung mga siya. So ngayon naman, ito yung fake out, tas medyo gaganong-ganon tayo dyan, and then ayun yung sinasabi na baka umangat na siya dyan. No? Parang imimimik niya lang yung nangyari ng 2024. Hindi to kasiguraduhan, mga idol, wala tong kasiguraduhan. No? Goods lang yan. Sabi ko nga mga Lodi, marami kasi nagtatanong, kailan ba tataas ang XRP? Sasagutin kayo ni Vincent. When? How high? How much? Ayun yung mga tanong eh. Magkano ba kataas? Magkano ba ang tataas ng XRP? Sabi rito, stop it. Sabi ni Vincent, stop it. No one can effing answer.
No, walang makakasagot diyan. Anyone that does, lahat ng mga sumagot sa inyo na ganito 'yan, ganito yung date kung kailan sila tataas, ganito siya kataas. Yung pag meron sumagot sa inyo ng gano'n is a lying sack of S, okay? O sinungaling 'yun pag may nakahula. All we do now is laws being effective is the goal post. Ito talaga yung pinaka importante, yung batas natin which is yung Clarity Act. I am in the same effing boat as the rest of you. Ganun din ako, mga lodi. Pares nga kami dito ni Vincent eh. Trust me, I feel and dread every sick second of this salad of S2. Maski ako, ganun din. If they all would listen to me, pero yan, hindi na yan. Bunch of courageous. So parang sa akin, mga lodi, walang nakakaalam. No? Yung kasi kung alam mo kung kailan tataas yan, alam mo na kung kailan kailan ka tataya, kailan ka magpo-position. 'Di ba sinasabi ko nga sa inyo mga idol yung tatlong rules sa crypto. Unang-una, kahit na gaano kataas yan, babagsak yan. At kahit na gaano kababa yan, aangat yan, mga lodi. At ano yung pangatlong importanteng rules? Walang nakaka-timing kung saan yung top at yung bottom. Kung kailan natataas, kung kailan nabababa. Walang nakaka-timing ng ganun, mga lods. No? So, ayun yung pinaka-rules dyan. Okay? So, kung talagang may strategy kayo at alam niyo yung pinasok niyo sa crypto, kung pang long term kayo o pang short term kayo, nasa inyo na yan, mga idol. No? Tayo ay alam niyo yun, no? Nag-aano lang tayo, mga lods. No? Ako nga may position pa ako eh. Pero hindi ko na tinitignan actually. Tsaka etong saan ba? Ayun, nako malapit na to. Nako, 15 minutes. Nihintay ko lang to eh. Mag-short ako dito eh. Pero wag kayong gumaya ha. Nihintay ko lang to, mga idol. XLM to, mga lods. So, kasi sabi ko nga, sa 2020, in-announce ng ano yun, ng DTCC. Pero dahil sa announcement, kaya to umangat. No? Wala pa yung UT. Kumbaga, hindi pa siya live eh. Kumbaga, umangat siya sa hype. So, titignan natin kung may mga mag-take profit dito. Ano lang tayo? Doon tayo sa psychological number. Sa psychological number lang ako dito, mga idol. Pero ito kasi is 2.7. Oh, pwede na to. Titignan natin to, mga idol. No? Pag kasi kumuha ako ng 44 eh. Pag nag-short ako dito, kasi naka times 30 ako eh. 27. 27 ano? 40. Lapit lang Dito lang oh. Kaya nga eh. Kaya gusto ko dito ako sa guhit eh. Kaya ginitan ko to eh. Mga idol eh. Mabilis na trade lang yun, mga lods. No? So ayan. Yung news natin ngayon, mga lods. No? Sana enjoy nyo ang ating balita ngayong gabi ng tag-ulan. Mga lods, from Philippine News. Mga idol, to when ni Vincent Scott, mga lods. No? So, kita-kits tayo bukas ng umaga, mga lodi. Alam nyo na yan. Sana enjoy nyo ang ating news. Huwag nyo kalimutang i-like yung video. Check nyo yung mga link dyan sa baba ng description natin, mga idol. No? Importante yung mga nandyan. So, kita-kits. Sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung BitGet natin. Check nyo rin. Yun lang, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? What's up? yeah.